Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong mga pagbasa ngayon ay mga pangaral. Sa unang pagbasa, ito yung mga bagay na natutunan ni Apostol San Pablo, isa sa mga itinuturing natin mga alagad o naging alagad ni Kristo, na bago pa man siya naging tagapagpahayag ng mabuting balita sa mga hintil, siya ay taga-usig, siya ang numero 1 kumakalaban sa mga Kristiyano at itinuturing siyang kaaway ng mga Kristiyano. Pero ngayon, matapos nga niyang matutunan o matapos niyang maramdaman ang awa at tabag sa kanya ng Diyos, siya ngayon ang nangangaral tungkol sa mga kagandahang asal o mga kabutihang na dapat nating pinaiiral sa ating pong pang-araw-araw na buhay
At ito rin naman yung nilalaman ng ating Ebanghelyo mula kay San Lucas. Huwag kayong humatol, huwag kayong umasa ng kabayaran, magpatawad, at talagang ito ay mga pangaral ni Kristo at ang sabi nga po sa mga nakikinig. Nang akin po itong pinagninilayan simula kagabi, sabi ko, ang hirap naman. Ang hirap naman ng, bagamat ito ay pangaral ni Kristo, pero siyempre inaasahan sa atin, sa mga nakikinig, na pagsusumikapan nating isabuhay ito. Lalo pa sa panahon natin ngayon na sinusubok talaga tayo. Yung kung hanggang saan ba ang ating pasensya, hanggang saan ba ang ating pong pangunawa o pag-unawang gagawin. Kasi sa talagang marami ang namumuhay na at mas pinipiling mabuhay sa galit sa mga panahong ito. Pero kailangan lang talaga natin maging discerning, yung discernment na tinatawag. Kailangan talaga natin itong ginagamit sa mga panahong ito. Tama ba na magwala tayo? Tama ba na magalit tayo? Tama ba na yung inahangad kasi, na inahangad natin, nakawan natin ang mga taong nagnanakaw din? Tama bang hatulan natin, kasi talagang kailangan natin ng mga taong magkakaroon ng credibility. Kailangan talaga natin ipairal, magsimula sa atin, agamat, sabi ko nga talagang napakabigat na pangaral na dapat nating isabuhay. Yung matuto tayong magpatawad sa mga itinuturing nating mga umaaway sa atin o inaaway natin. Kasi yun talaga yung pinaka-sentro ng ating pagiging Kristiyano, yung mamuhay sa pag-ibig, yung mamuhay sa aral ni Kristo. Kaya nawa, patuloy natin ipagdasal ang mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating paligid. Hindi naman pwedeng maiba o ilalayo sa aral na natutunan natin, na sinasabi natin, the Lord is merciful and just. Hindi lang basta pagpapatawad, kundi meron ding hustisya na ibibigay para sa lahat. Patatawarin tayo, tama yun, pero haharapin din natin ang hatol para sa atin. So, hindi magkahiwalay, kundi pag sinabi natin, the Lord is merciful, huwag natin kakalimutan, the Lord is just. Kaya, kung hindi na natin kaya, ipaubayan na natin sa Diyos. Pero kailangan may natututunan din naman tayo. Kasi reklamo tayo ng reklamo, galit tayo, nagagalit na tayo sa mga kahirapan na ating pong nararanasan. Pero tayo din naman ang nagiging sanhi ng kahirapang ating nararanasan. Tayo din naman ang pumili sa mga taong magpapahirap sa atin. Kasi may mga pagkakataon, okay, nagpatawad tayo, at may pagkakataon na kailangan mong magbigay ng nararapat na hatol. Pinatawad mo, pero hindi na ibig sabihin, bibigyan mo ulit ng pagkakataong gumawa ng kasalanan sa iyo. Pero yun nga, ang panawagan ni Kristo, magsimula sa atin. Huwag tayong mag-demand sa iba na sila ang gumawa
nito. Kapag dumating ang pagkakataon na itong mga sinasabi ni Kristo ay maranasan natin, pakatandaan natin lagi kung ano ang dapat na ikilos, kung ano ang dapat gawin ayon sa aral ni Kristo. Amen? Amen.